lang ng mabilis yung timeline din natin. Ito lang po. So, ayun po, ako po si Celine. So, ako po yung nagmamanage ng SIDA project po sa PAXI para po sa HBFPI. So, yung mga proyekto po namin is dito po sa SMASH, sa Cebu, for zero waste po. Sa Samasol naman po, meron po kaming mga passive cooling infrastructure na natapos na namin last year. Tapos meron din po kami sa Bicol para sa watershed management ng Kasidhay. And then yung last naman po na tinutulungan namin is lahat po ng youth. So, ang nagmamanage naman din po nun is si Rigo. I think na-meet nyo na po yung iba po, na-meet na rin si Rigo po dito. Na-meet. Yun. Si Sir Nonoy kilala na si Rigo. So, yun po. Ang gagawin lang po natin ngayon, yan, mag-attendance lang po tayo. Tapos, eto na po yung preliminaries and introductions natin. And then, pupunta na po tayo agad dun sa ating unang aktibidad, which is yung waste reality check. I-explain ko po mamaya. Siguro, bago po tayo magsimula, magpakilala lang din po ng isang paikot lahat po. Kompleto na po ba tayo? Kompleto na po. Kompleto na po. Yan. Okay, may buntal sa tanan ako si Fidel, field coordinator sa taxi. May chinko. I'm Marilyn Buratso. Diba sinood ha? Seven, my gusto. 67. Hello, may buntag sa tanan. Ako dahil si Mernang Ganyan. DOD sa Smash. Kailan? Secret. Oh! 16. 16. Ako si Carmelita Marutos, sa Isinta, Black Leather. Good morning, everyone. My name is Gina Simontolo. I'm 36 years old. Good evening, everyone. I'm Andrea Habla. I'm 48. 49 dahil. Black leader. Good morning, everyone. I'm Jonalyn Amasa, 40 na taon. Good morning. I'm Julie Bungulto. 42. Black leader. Good morning, everyone. I'm Eileen Obsequias, Board of Directors. Good morning, everyone. I'm Grace Drelon, member. 44. Good morning, everyone. My name is Ria, 38, member. Introduce yourself. Hi, good morning, everyone. Adalo Colde, 46 years old. Hi, good morning, everyone. I'm Belinda Baha, 56, sapit na si Piat. Apat na lugar. So, yung una po is para po dito sa SMASH, sa Cebu, for zero waste or waste management. Then, yung susunod po is sa Samasol sa Davao, yung passive cooling infrastructure nila or yung sa bahay nila, inayos yung bahay nila para sa heat nila. So, natapos na rin po namin yun. Tapos yung pangatlo po, sa Kasidhay po, yung watershed management po nila. So, yun po sa Bicol. Then yung last po is national na po para sa youth. Sumusuporta din po kami para dun sa youth. So, ngayon po, dahil nakapagpakilala na tayo, medyo mabilis lang tayo din ngayon. Medyo madami din tayong gagawin. Kasi nabanggit ko nga po kanina, last week po, si Sir Nonoy, tsaka si Miss Erlene po, na-meet namin yung Mother Earth Foundation. Sila po yung magiging partner natin para dito sa proyekto na ito. So, ano ba yung ginagawa ng Mother Earth Foundation? So, expert sila pagdating sa waste management and zero waste ng mga community. Especially po, for example, ang isang magandang ehemplo ngayon ay yung si Gihor. So, si Gihor, maganda ang waste management. Na hindi na siya mangyayari. Actually, yung concern ni ma'am, during excavation process yung sa drainage namin,
through creek. Nilapit ni Kuya No yung engineer, head nung ano nila. Propose inano niya na kasi yung malapit sa kanila, inano yun nilapit sa amin na ganun. So, ginawa ni Kuya Noy, sinabi niya sa engineer, kung pwede, baka pwede, i-ano na yun, i-vacuum pati yung drainage na yun. Tapos, sabi nung engineer, correct me if I'm wrong, kailangan pa ng letter request, kasi daw yung letter request na ginawa namin, for excavation lang, for drainage lang, dito sa gilid ng creek. So, kailangan pa ng gagawa ng ibang letter of request for the said drainage. So that's why hindi nagawa yun, hindi na linis kasi ayaw nilang galawin kasi kailangan pa ng ibang letter. Yun ang nangyari. Kaya hanggang ngayon, problema, tapos yung lumalabas, maitim na putik yung nangangamoy na talaga. Pero nakapag-letter na tayo ulit. So far, hindi pa po. Kasi nung natapos na yung drainage namin, kasi before, during camp meeting namin, problema yung alis namin. Kasi block 2 to block 6. So yung alis namin, umaapaw yung drainage. Tapos kahit binavacuum, hindi humuhupa. Humuhupa lang saglit, tapos maya nandyan na naman. Tapos nung last February lang ma'am, ginawa na. Tapos nag-ambag-ambag kami para bumili ng pipes, Atlanta pipes. Tapos yun nga yung hindi nagalaw na drainage na yun kasi daw sabi kailangan pa ng ibang letter of request to barangay through city. Yun po. Baka may dagdag si Madel kasi Binabalik na sa kuwan. Pagkumatag sa'yo. Tapos bumi sa Julie na po. Naman si government, sumusunod sa mahirap po itong environment, mahirap po itong sector. Ang ano naman, nakakalungkot po yung nangyari last year talaga yung sisip. Pero isa po yung sa tingin kung bakit mataas ang environment na pagpasok yung nangyari nung sa nakaraan. Diba yung later yan, di ba? Lumakas ang environment kasi may nangyari. Kaya, tingnan po natin kung ano. Tapos, pag ano naman, pupunta naman din po ulit kami. Kasama na si Mother Earth Foundation kapag naging ano na sila. Kasi nung ano sabi naman nila, magkakaroon din sila ulit ng
interview ulit sa inyo siguro. Tapos capacity building na tayo. Tapos action plan po tayo. Ganun. Inshallah magawa. Ano po? Inshallah magawa. Ano? Inshallah mangyari. Oo. Ano sanang mangyari? Yung mga ano ba, mga project diyan sa like sa recycle, like sa ano. Pero yung first step po talaga natin, capacity building. Kasi yung capacity building, at least maiintindihan nyo ano yung concept. Tapos yung sa mga kapitbahay nyo, lalo na sa mga youth po, sa mga bata, mas mapapaintindi natin sa kanila. Ano ba yung konsepto na yun? Sino na yung magdadala po? Sige po. Sige, thank you. Mamaya po, explain na lang din. Sige po. Iyang gapo na wag tang bilagot na patuloy nagunti si Yaya diha. Hilig ba ito tulog sa inyo? Bao na magbutihan lo. Ko mo to yan. Siya ba? Walo si ko ana na garden sa Underline. Kaya din naman sila ko ano. Nya mag-garden sila may sabay magpa-isla sa sila. Ako. Ikaw na mga picture ko na maligya sila yung mga nabubuo. Sige, kaya po sa picture yung mga plastic kapalit ko. Kapalit sa picture. Sila na siya Sila ang ano, wa niya sa kisto. Sila ko lakaw mo siya. Walang ko Tapos, ano na po, diba? Gobyerno na po. Pasweldo na po. Ma-discourage mo ng upan kay mabahaan. Discuss lang din natin. Ma-discourage po. Ng basura, ang clean-up drive through Bayanihan na ginagawa every fourth Sunday of the month with whole smash members. Then, may mga programa na ba dati tulad ng clean-up drive, segregation, composting, o etc. Opo, may mga programa na tulad ng segregation, trash to goods, na gardening na din dati, kaso na-discourage kami sa pag bumabaha na. Kasi nasasayang yung effort ng mga kasamahan. Then, ano ang nag-work? At saka, ano ang hindi nag-work? Para sa amin, ang nag-work is ang segregation saka yung clean-up drive. Kasi hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Tapos, ang hindi nag-work ay ang composting, recycling at gardening. Bakit tumigil o hindi nagpatuloy ang ibang efforts? Dahil na rin po sa kakulangan ng area, kakulangan ng training po, at kakulangan ng resources. Yun po. Paano ninyo minomonitor ang basura sa komunidad? Daily monitoring po sa amin sa community. Number 4, may sistema ba ang barangay or HUA para dito? Ganun din po, collection daily schedule. Number 5, ano ang estado ng MRF ngayon? Ginagamit, sino ang may hawak? Paano ang minamanage? Ang hapon ng MRF ngayon ay yung barangay po. At saka may nakatoka na opisyalis o konsihal para sa waste management. Yan lang po. Salamat po. Management po ay segregation na nahubulok at hindi nabubulok sa pagsasaayos na mabagay na maaaring magamit muli. May sariling material recovery. Number 2. Para sa inyo, ang mga pinaka-practical na gawin sa bahay. Ang mga magagawa namin sa bahay ay yung segregation, saka sistema sa pagtapon ng basura, at sundin yung mga schedules para sa garbage collection. Sa tingin niyo ba, kailangan agad ng MRF? Bakit? Kailangan natin ng MRF sa community para doon ma-stock yung mga
bawat recyclable items at saka yung para magamit pa din sa ano natin para sa fertilization ng mga lupa at taniman. Thank you. And I think last, yung training needs assessment. Ano ang gusto ninyo matutunan tungkol sa waste management? Gusto namin matutunan ang wastong pagtatapon ng basura, tamang paghihiwalay, pag-recycle at composting para maging malinis ang kapaligiran. Then number 2, alin dito ang kailangan ninyo? So, lahat. Pero mas nag-focus into recycling or livelihood para sa dagdag pagkakitaan mula sa recycled materials at magagamit rin sa na pagtataniman ng mga halaman. Then number 3, ang kailangan namin upang mas makilahok na para ang pinakakailangan ninyo para mas makilahok ang kailangan namin upang ay sapat na kaalaman, regular na seminar para sa waste management, suporta ng barangay at saktong kagamitan katulad ng compost pit basurahan. Salamat po. So ngayon, Mababawasan yung air pollution. Tapos, yung sa flood, hindi na masyadong wala na tayong, may control na tayo sa flood kasi hindi na nagbabara yung mga estero, yung mga drainage. Tapos, sa landslide, ma'am, naka-apekto din yung mga basura. Kasi hindi na buo yung mga lupa ba, mga basura na nakatambak. Katulad na nangyari sa Cebu City, no? Basura yun, hindi yun mga lupa, kaya maraming natatapunan. Salamat. Karon parang climate resilience. Una, maging zero waste ang community. Ito malaking bagay dahil maka-mitigate ito ng mga pangyayaring nakikita na sa unahan, nakikita na yung future ng community o ng lugar na sabi pa, kung ano kalalim ngayon ang flooding ay maging times 3 ba ito kalalim pagdating ng 2030. So nangyari na before 2030 mayroon ng nangyari na parang pinatutuo na ang paningin na 2030 ay nangyayari ahead. So sa pamamagitan ng zero waste, malaking sistema na pagbabawas ng mga disaster, malaking pagbabawas ng climate change. Yung parang malaking tulong na magkakaroon ng in good health yung community. Zero waste pa rin yung parang solusyon na lahat ng mga resulta dati dahil sa kapabayaan, ito na ngayon ang aadapin. Ma-adapt natin yung zero waste character para ito magiging basihan in the future generation na magkakaroon ng practical implementation ng kalinisan at saka yung pagkalimitado ng basura. purpose ng basura. Second, nakakabawas ng polusyon dahil may iwasan ng pagbili at pagtapon ng basura. At pangatlo, nagtataguyod ng malinis na komunidad para sa kaligtasan at kalusugan. So, lahat po nabanggit natin. So, next po, paano magsimula sa zero waste life? Tingin nyo, paano tayo magsisimula dito? Para din masama natin kung sino yung nasa gilid ng galing ng LGU, di mas maganda po, di ba? Kasi susundin siya ng mga kabayan natin. Then, batas. So, in the national level, meron naman po tayo yung RA 9003 and then yung extended producer law natin, yung batas sa buong Pilipinas regarding dito sa waste management. So, dito, sa role pa lang natin, nag-uumpisa talaga siya sa sarili natin. Kasi kailangan natin maintindihan talaga ano ba yung dapat natin gawin. Kasi kapag ikaw naiintindihan mo
masishare mo na siya dito, yung mga paniniwala mo sa komunidad mo. Na mahahawa mo rin sila, makakapasidad mo din sila. So, kung sino ilan tayo nandito, 25 tayo dito sa room. So, yung 25 na tao, kung meron kayong paniniwala na masishare nyo sa komunidad nyo, na meron ilan ng tao sa, natin? Ilang household? 100 po. 100. 100. Dun sa 100, 1/4 na ngayon yung nandito. Then, we will try as much as possible to capacitate the 100 people. Pero for now, we will start to those who are active and willing. And those who are active and willing will be able to capacitate everyone. And then kapag nakapacitate na natin to, or nagkaroon na ng kapasidad itong dalawang level na to, punta tayo ng barangay. Kasi meron na tayong kapasidad na sasabihin natin sa kanila, ito na yung nagawa namin, ito na yung paniniwala namin. So, i-push natin sila na ito yung tama. Kasi mahirap talaga na mapaintindi natin yung level of effort ng mga tao pagdating ng meeting natin with barangay, with LGU. At lalo na kapag sa national level. Kasi syempre, at the end of the day, nasa tao pa rin yung pagdating sa basura. Yung pag-process natin ng basura, as well as, kaya sabi ko kanina may nabanggit akong circular economy, kasi circle to. Mula sa sarili, hanggang doon sa, kasi tayo bumibili, di ba, ng mga bagay, so tayo yung nagkukontay yung consumers, yung nagpo-produce din. Dapat sila din, naiintindihan nila ano yung mga polisiya na available, which is eto na. Yun. So, kaya ngayon, sa Pilipinas talaga, yun sabi natin, step by step talaga siya. Kasi kailangan natin maintindihan saan tayo magsisimula. Kasi kapag hindi natin alam kung saan tayo magsisimula, hindi natin siya masisimulan. Kaya yun, nandito to, eto, tsaka eto, para magtulungan kasama itong lahat ng to. Para later on, alam natin sa sarili natin paano tayo magsisimula. Kasama yung mga NGOs at LGU po. Yun. May question po? No question. Question. Okay. Sige, actually kanina, nag-commitment na tayo. So, nakapagbigay na tayo ng isang bagay na kailangan gawin at inaasahan nilang proyekto. Na-discuss na natin to kanina. Pero ngayon sana po ulit, doon na lang sa likod ng papel nyo, kasama ng visioning and commitment natin. Another commitment and one hope for SMASH. I think it's, relevant sa atin na bawat isa sa atin, sa likod lang po, magbigay lang kayo ng isang bagay na kaya nyong gawin. At ano yung inaasahan nyo na proyekto? Later on po. Sa likod po nung kanina. So kahit mga 3 minutes po, then magra-wrap up po tayo. Thank you. Tapos kung na po, meron pa pong mga papel dito. Sa likod na lang po kung kaya po. Planting. Excuse me? Planting. About sa kanang oo. Dili man pero minting ka baha. Patli sa planting. Ito po, suggestions nyo lang din po to sa amin para din maintindihan namin yung kung ano yung nagawa natin kanina, yung napag-discussan natin. Itatali namin to dito sa mga sinabi nyo. Sige po. So, yung tanong, ano yung kaya nyo pong gawin, tsaka ano po yung inaasahan yung proyekto. Teka lang po Yan yung planting. Pwede ka nang may rooftop ba? Makatanong sa ba? Pwede na yes, magdala. Ang hirap yan. Ang hirap gawin. Ayun kayo pangutangan. Ano po talaga ito ba? Kaning may rooftop? Ibalik na sa itong kadabalay ba na utanong tanong mo? Mahal na kayong kamunggay. May maano sa ba? Kapit kasi.
Bukuan din sa kung nung balay nung buro nung kalasan nila. Tanga mo na kukuan. Tanga mo na kuksikwa. Dagang reklamo. Dagko ko nung kayong uutilas. Ituro mo sa mga